Ang pagtatrabaho sa Canada ay maaaring humantong sa isang fantastic career at lifestyle opportunity na maaaring hindi mo makamtan sa sariling home country. Kaya naman ay tuturo ko sa inyo kung paano kayo maaaring makapunta sa Canada sa loob lamang ng 2 linggo. 2 weeks na processing. Kung ikaw ay mag-a-apply sa pamamagitan ng International Mobility Program. Sa video ito ay papaliwanag ko sa inyo ang lahat na dapat nyong malaman tungkol sa International Mobility Program at Temporary Foreign Workers Program. Malalaman nyo ang pagkakaiba ng TFWP sa IMP at ang mga benepisyo ng mga ito. Mga requirements na iyong kakailanganin sa pag-apply sa IMP. Eligibility at step-by-step guide kung paano ka makakapunta sa Canada sa loob ng 2 linggo. Mga Canadian employers na kumuha ng mga dayuhang manggagawa ng walang LMIA kung ang posisyon ay nagsisilbi sa kultura at pang-ekonomiyang mga interes ng Canada. Nagdudulot ito ng mas mabilis na pagproseso at isang mas simpleng proseso ng aplikasyon kaysa sa Temporary Foreign Worker Program na nangangailangan ng LMIA at umaasa sa labor market. Habang ang LMIA ay karaniwang kinakailangan para sa isang Canadian na employer na kumuha ng isang pansamantalang dayuhang manggagawa, mayroong ilang mga exemption sa kinakailangan ng LMIA. Ang LMIA exemption ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan hindi necessary para sa isang Canadian employer na kumuha ng LMIA upang makapag-hire ng temporary foreign worker. Ang ESDC o Employment and Social Development Canada kasama ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ay nagpapanatili ng isang index ng MLIA exemption na isinaayos sa pamamagitan ng International Mobility Program. Ang LMIA exemption na ito ay base sa mga sumusunod na mga kondisyon: border economic, cultural o iba pang competitive advantages para sa Canada, at kapalit na benepisyo na tinatamasa ng mga Canadian at permanenting resident. Upang makapag-hire ng dayuhang manggagawa sa pamamagitan ng IMP, dapat sundin ng isang Canadian employer ang 3 hakbang. Una, kumpirmahin ang posisyon o worker in question na kwalipikado para sa LMIA exemption. Pangalawa, bayaran ang employer compliance fee na 230 Canadian dollar. Pangatlo, isumiti ang opisyal na job offer sa pamamagitan ng IMP's employer portal. Pagkatapos lamang makumpleto ang 3 hakbang na ito, ay magiging karapat-dapat ang isang foreign national na mag-apply para sa kanilang sariling work permit. LMIA exempt workers ay maaaring maging kwalipikado para sa pinabilis na proseso ng work permit sa pamamagitan ng Global Skills Strategy kung ang kanilang posisyon ay NOC Skill Level A o 0 at sila ay nag-a-apply mula sa labas ng Canada. Sino ang pwede mag-apply sa International Mobility Program? The Post-Graduation Work Permit Program para sa mga nag-aaral at nagtatapos sa isang Canadian Designated Learning Institution. Reciprocal Youth Exchange Agreements tulad ng International Experience Canada, IAC, para sa mga nasa pagitan ng edad na 18 at 30 years old na gustong maglakbay at magtrabaho sa Canada. International Pre-Agreements, the Intra-Company Transfer Program para sa mga nagpaplanong lumipat sa isang sangay sa Canada ng kumpanyang kasalukuyan nilang pinagtatrabahuhan. The Bridging Open Work Permit
para sa mga gustong magtrabaho sa Canada at nasa transition phase ng pagiging permanent resident. Circumstances of social or cultural benefits to Canada. Para sa mga maaari mag-ambag sa Canada sa makabuluhang paraan sa pamamagitan ng mga programa tulad ng Mobilite Francophone Program. Magiging umaasa ito sa mga nakaraang tagumpay, rekomendasyon at testimonial ng mga aplikante mula sa mga nasa isang nauugnay na larangan ng kadalubhasaan. Paano mag-apply through IMP? Step 1. Job offer. Kakailanganin ng iyong prospective na employer na magsumite ng opisyal na job offer sa Canada sa pamamagitan ng employer portal. Kakailanganin ng mga employer na matugunan ang mga sumusunod na kinakailangan upang kumuha ng mga dayuhang manggagawa sa pamamagitan ng International Mobility Program. Una, kumpirmahin ang posisyon o worker in question na kwalipikado para sa LMIA exemption. Pangalawa, bayaran ng employer compliance fee na $230 Canadian. Pangatlo, isumiti ang opisyal na job offer sa pamamagitan ng IMP's employer portal. Kung mayroon ka ng open work permit, hindi na kailangan magsumiti ng job offer ang iyong employer o magbayad ng compliance fee na ginagawang mas madali at mas mapabilis na maproseso ang aplikasyon. Step 2. Apply for work permit. Kapag nagawa na ito, maaari kang mag-apply para sa iyong pansamantalang foreign work permit. Kakailanganin mo ang iyong alok na numero ng employer upang makumpleto ang iyong application. Kung karapat-dapat magtrabaho sa Canada, maaaprubahan ang iyong aplikasyon at matatanggap mo ang isang sulat ng pagpapakilala at isang work permit mula sa isang opisyal ng serbisyo sa hangganan ng Canada o isang bagong work permit kung nakatira ka sa Canada o mag-apply kapag pumasok ka sa Canada. Important note, tandaan, hindi ka bibigyan ng work permit ng access para makapasok sa Canada. Kakailanganin at bibigyan ka ng visitor visa, travel visa o electronic travel authorization kung darating ka mula sa ibang bansa. Maaaring kailanganin mo ring mag-submit ng medical certificate upang ipakita na ikaw ay nasa mabuting kalusugan. Step 3. Prepare for your new job in Canada. Kapag nakuha mo na ang iyong work permit at travel visa, maaari ka na maghanda upang magsimula sa Canada. Ano ang Temporary Foreign Worker Program? TFWP. Ang Temporary Foreign Worker Program ay idinisenyo para sa mga employer sa Canada na kumuha ng mga dayuhang manggagawa sa loob ng malawak na hanay ng mga posisyon sa trabaho. Ang pinakamahalagang bahagi ng proseso ng pagkuha ng TFWP ay ang pag-apply para sa isang Labor Market Impact Assessment. Ang isang LMIA ay nagpapatunay na walang Canadian o permanenteng residente ang magagamit upang punan ang posisyon sa trabaho. Ang pansamantalang manggagawa ay dapat magsumite ng kopya ng LMIA o numero ng LMIA kasama ng kanilang aplikasyon ng permiso sa trabaho. Ano ang pinagkaiba ng IMP sa TFWP? Ang International Mobility Program at Temporary Foreign Worker Programs ay halos magkapareho. Papayagan kanila magtrabaho sa Canada para sa isang takdang panahon. Ang mga makabuluhang pagkakaiba ay dumating sa mga departamento ng gobyerno ng Canada na sumasaklaw sa bawat programa. Ang mga dahilan sa likod ng pagkakaroon ng bawat programa, ang mga kinakailangan na dapat matupad ng mga prospective na employer at ang oras ng pagpoproseso at gastos ng bawat proseso. Ang pagkakaiba ng TFWP at IMP ay ang mga sumusunod. Kakailanganin ang LMIA ng mga employer na nasa ilalim ng Temporary Foreign Worker Program. Samantala sa International Mobility Program naman ay hindi na kailangan ang pagkakaroon ng LMIA upang makapag-hire ng foreign workers ang isang Canadian employer. Ang Close Work Permit ay kailangan sa TFWP.
Ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa dayuhang mamamayan na pansamantalang pumunta sa Canada at maranasan ang pamumuhay sa Canada bago mag-apply para sa permanenteng paninirahan. Nililimitahan nito ang trabaho ng aplikante sa iisang employer lamang, samantalang sa IMP naman ang work permit ay maaaring open work permit o closed work permit. Alinman sa dalawang uri ng work permit mayroon ang isang foreign applicant ay maaaring tanggapin. Ang TFWP ay labor market based, meaning ito ay nakasaalang-alang sa shortage ng supply ng mga manggagawa. Samantalang ang IMP naman ay nakabatay na maisulong ang paglawak ng pang-ekonomiya at pangkulturang interes ng Canada. Ang TFWP din nakabatay sa pangangailangan ng trabahador at sa uri at lokasyon ng trabaho. Samantalang ang IMP naman ay bahagyang nakabatay sa mga International Reciprocal Agreement. Ang TFWP ay nakabatay sa streams ng application base sa sahod ng job position offered to the applicant. While ang IMP naman ay hindi nag-stream ng mga aplikasyon batay sa inaalok na sahod, ngunit isinasaalang-alang ng ilang partikular na stream ang antas ng kasanayan sa trabaho. Karaniwang kinakailangan sa TFWP na ang isang Canadian employer ay maghanap muna ng mga Canadian citizens and resident workers bago mapayagang mag-hire ng mga foreign workers. Sa IMP naman ay maaari na mag-hire ng mga foreign applicant ang isang employer kahit na hindi pa nila ito naialok sa mismong mga resident at citizen ng Canada. Ang mga employer under ng TFWP ay nag-hire para sa matataas na sahod ng job position at karaniwang kinakailangang mag-provide ng transition plan. Ang mga employer naman under ng IMP ay hindi na kinakailangan na mag-provide ng transition plan. Ang mga employer under TFWP ay nangangailangang magbayad ng LMIA application fee na nagkakahalaga ng $1,000. Samantalang ang mga employer naman under IMP ay magbabayad lamang ng compliance fee na nagkakahalaga ng $230 kapag ang applicant ay walang open work permit o closed ang kanyang work permit. Available lang ang 2 linggong pamantayan sa pagpoproseso para sa isang partikular na trabaho at nangungunang 10% na kumikita ng sahod. Kung hindi, ang proseso ay maaaring tumakbo sa maraming buwan. Sa TFWP. Maraming IMP stream ang nagbibigay ng 2 linggong pamantayan sa pagproseso ng permit sa trabaho. Ang TFWP ay pinangangasiwaan ng Employment and Social Development Canada, ESDC. Ang IMP naman ay pinangangasiwaan ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada, IRCC. Para sa kaalaman ng lahat, ang Recruit PH ay may live stream every month bilang direct engagement ko sa mga subscribers at followers ko. Sigurado mag-i-enjoy kayo dahil ito ay punong-puno ng papremyo. Ang Recruit PH din ay may top fan of the month sa Facebook at siguradong panalo kayo sa papremyo. Dito sa Recruit PH, kami ay nagbibigay saya, travel experience, information, at tumutulong kami sa mga kababayan nating Pilipino, lalo na sa mga OFW. Maaari ka ba makapunta sa Canada in 2 weeks? Ang sagot ay oo. Kapag susundan mo ang mga tips na binanggit ko, maaari ka makapunta sa Canada sa loob lamang ng 2 linggo. Kung ikaw ay nag-apply para sa isang work permit sa pamamagitan ng International Mobility Program, isumiti ang iyong application online ng normal. Otomatiko na ipoproseso ng Government of Canada ang iyong application sa loob ng 2 linggong pamantayan kung ikaw ay karapat-dapat para sa Global Skills Strategy, GSSS, at nagpasa ng kumpletong application. Kung nagawa mo ang mga ito, ang sunod mo ng kakailanganin ay ang local visa requirement. Marami sa mga opisina ng visa sa ibang bansa
ay may mga tiyak na tagubilin na kailangan sundin ng manggagawa. Suriin ang mga kinakailangan sa opisina ng lokal na bisa upang matiyak na kasama ng manggagawa ang lahat na kinakailangan dokumento sa kanilang application. Kung mayroong mga lokal na tagubilin na dapat mong sundin, maaari mong mahanap ang mga ito sa package ng application. Go to the work permit application, makikita sa link na ito. Piliin lamang ang apply online. Piliin ang bansa o teritoryo kung saan nag-apply ang manggagawa. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, piliin mo ito. I-download ang country-specific visa office requirement mula sa mga nakalistang dokumento kung meron. Upang maging karapat-dapat para sa 2 linggong pagproseso, dapat isama ng manggagawa ang mga sertipikadong pagsasalin ng mga dokumento na wala sa Ingles o Pranses. Kahit na sinasabi ng mga kinakailangan sa opisina ng visa na tumatanggap sila ng iba pang mga wika. Mga halimbawa ng mga kinakailangan na maaari magbago depende sa iyong location. Police certificate, biometrics. Tandaan, responsibilidad mong tiyaking kumpleto ang iyong application. Kung may nakalimutan ka, maaaring maantala o tanggihan ang iyong application. Ang pagtatrabaho sa Canada ay maaaring magbukas sa iyo ng magandang oportunidad na makakapagbago ng takbo ng buhay mo at ng iyong pamilya. Ang International Mobility Program ay isa sa mga pinakadirekta, simple at bukas na paraan para makuha mo ang iyong work permit at pagkakataong magtrabaho sa Canada. Binibigyan daan ka nitong magsimula sa Canadian workforce sa lalong madaling panahon at magbubukas ng isang mahusay na posibilidad para sa pananatili sa Canada sa isang mas permanenteng batayan sa hinaharap. Ayan kabayan, ngayon ay alam mo na ang pinakamadaling paraan ng pag-apply sa Canada at ang pinakamabilis na paraan upang ikaw ay makapunta sa Canada. Sana ay ang bidyong ito ay maging gabay mo upang magkaroon ka ng pagkakataong makapagtrabaho sa Canada. For more info tungkol sa pag-apply ng trabaho sa Canada, panoorin lamang po ang iba pa naming mga video. Sana ay may panibago kayo natutunan. Please abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-i-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang inyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan.